Sa lawak ng karagatan, hindi lang ganda nito ang masusulyapan. Para sa iba, malakas man ang alon, natutunan nila itong sabayan. May huli naman ho, sugo. Pabalaking bisugo. Nang dahil dyan, iba't ibang yaman ang natutuklasan. Mga biyayang kanilang pinaghahalagahan. Winner. Mahal! Hindi man maganda ang panahon kuminsan, nakagagawa naman ng paraan. Medyo kakaiba din yung pagkapresenta dahil para siyang isaw pero hindi siya intestines. Isang buong isda talaga siya or eel. Interesting. Ang mga kwentong yan, naging daan para tawaging seafood capital of the Philippines ang kanilang bayan. Ano sir? Kahit nga, walang ano, no? Walang asin, malasa na siya. Marunong ka ba ng quantum physics, ma'am? Nanotechnology? Saan yan? Bakal! Paano dapat medyo malambing. Bakal! Magbakal! Magbaka sakali lang kami na gusto nyong ng inday-inday. Abay sa kapis lang naman. Iba ang sarap ng pagkain kapag alam mo kung saan nanggaling, no? Dito sa Palina River sa Rojas City, ang gamit nila sa panguhuli ng isda, hindi lang basta-basta na lambat, kundi dambuhalang lambat! Lambat! Late na nagising kaya nahuli. Surambaw ang tawag nila sa tradisyonal na paraan ng pangingisdang ito. Ako na po sir yung aakyat para maangat natin yung lambat. Saan ho kayo aakyat? Dito po sir may maghila ng ilang kuan. Angatan natin sir yung lambat. Okay. Diyan ka lang sir, diyan ka lang. Sa kabilang dulo ng Surambaw, may tagahila pababa ng mahabang kahoy para umangat ang lambat. Inakyat po sir para yung bigat hindi masyado mabigatan yung kasama ko. Pagkaangat ang lambat, tatambad na ang mga nahuling isda. Ayos. Kikilo sir yung dalawa yung isa banak po. Gisaw. Late na nagising kaya nahuli. Gawa sa kawayan at kahoy ang Surambaw. Pulley system naman ang mekanismo nito. Umaangat ang lambat kapag ibinababa ang kabilang dulo nito. Kung i-compare niyo po ito sa traditional na paglalambat ng mga tao, paano niyo po makukumpara? Ang Surambaw po ay wala pong gastos. Walang gastos? Walang gastos sa gasolina. Gasolina. Less maintenance po ito kasi pag nabali alang kawayan yan lang pa ang... Yun yung puhunan niya, no? Oo. Tumatagal daw ng hanggang 20 years ang mga Surambaw. Wow! Naging simbolo na raw ang Surambaw ng kasaganaan at kultura ng kapis. Tuwing Abril, idinaraos ng mga kapis noon ang taunang Surambaw Seafood Festival, kung saan pwedeng lantakan Juan Tusawa ang mga seafood. Tikman na nga yung nahuli nating isdang kikilo. Malalasap daw ang sarap nito kapag ginawang sinigang. At ang gagamitin pampaasim, ang batuan. Yung batuan, yun yung kanilang mild na pampaasim dito sa Visayas region. At tikman natin tong kikilo. Paano nga pag nasa palengke ka na? Kikiluhin nga natin yung kikilo. Paulit-ulit nga, no? My favorite part. Siyempre, sabaw. Ito pala yung batuan. Saktong asim para sa mga taga-Visayas. The Visayan sour preference. Bravo. Kikilo, ladies and gentlemen. Kikilo. Ang Surambaw, hindi lang paraan ng panguhuli. Sumasalamin din sa payak na pamumuhay ng mga kapis noon. Kukuha lang ng sapat at hindi susobra. Yan ang dapat. At sa kasimplihan, mas lumalabas ang sarap. Dito sa kapis, kapag may usok, may pagkain. Mahaba, madulas, at kumikislot-kislot. Mahuhulaan niyo ba kung ano ito, Biyahros? Hindi ito bulate at lalong hindi ahas. Sirit na?
Puyoy ang tawag dito sa kapis. Isang uri ng eel na nakukuha sa bahay ng President Rojas. Huwag daw pandirihan dahil kapag ito'y natikman, tiyak na babalik-balikan. Puyoy. Parang baby eel. Tignan natin. Parang siyang drenay. Tapos, inihaw? Or tinapa. Kasi parang may siyang smoky aftertaste eh. Although, alam mo, kung minsan, nagdadalawang isip ako kung legit yung sinasabi kong panlasa ko dahil sa totoo lang, ito yung panlasa ko at hindi masyadong legit at credible. Ang credible dyan ay ang aking crew. So, papalasa ko na. Jin. Ay! Puyoy. Puyoy! Oo, puyoy. Tingin nga ng puyoy. Yan! Ito yun. Subukan mo kung okay. Sarap! Malutong! Oh, anong lasa niya? Lasang isda. Pizza sa tinapa. Tinapa, no? Yan. Yon. Yan. Ito na yung lasang lechon. At yung tinik. Meron na. May tinik. Maliit na tinik. Siguro yung malutong na nararamdaman ko sa... mo. Dumutugo na yata yung ngalang-alam mo. Hindi ako sigurado, sir, kung under season siya. Okay. Or natural, baka yun yung prepared nila, yung natural taste lang ng isda. Yun lang yung natural taste. Tapos smoky lang. Sa dami ng seafood sa Capiz, pati street food, seafood pa rin. Dito sa bayan ng President Rojas, iniihaw nila ito at itinitinda, barbecue style. Ang mga siriwang puyoy, bubuhusan ng abo para mawala ang dulas nito. Sunod na tatanggalan ng lamang loob. Para mas sumarap, ibinababad ang mga ito sa suka, pipigaan ng kalamansi, at lalahukan ng bawang at sibuyas. Saka sasangkapan ng mga pampalasa. Gaya ng ibang inihaw, ang perfect pair na sausawan dito, suka, namit gin. Medyo kakaiba din yung pagkapresenta dahil para siyang isaw pero hindi siya intestines. Isang buong isda talaga siya or eel. Interesting. Biyeros, siguradong nakatikim na kayo ng tinapa. Tinapang hipon kaya? Ito ang sinalay. Hapon, tay. Ay, may Kamusta po? sir. Kailang, sir. Kung ginagawa natin. Nagsasalay, sir, oh. Pagtuhog ang ibig sabihin ng pagsasalay. Isa-isang tinutuhog ni Tatay Vicente ang mga hipon gamit ang barbecue stick bago pausukan. At itong proseso na to ay dahil kakainin na yan pagkatapos na ihawin o ihahalo pa yan sa ibang ingredients para sa iba pang pagkain? Pwede makain. Makain na. Pwede din ihalo sa sa gulay. Sa gulay. Kasi siya, may ibang kakaibang Ang lasa na to, sir, eh. dahil nga naihaw na. Ang mga natuhog na hipon, ilalagay sa ibabaw ng nagbabagang apoy. Dahil wala pang mga refrigerator noon, ito raw ang paraan ng mga mangingisda para mapreserba ang kanilang mga huling hipon. Madalas din daw itong gawing baon tuwing pumupunta sila sa laot. Ilang minuto po bawat side? Apat siguro, sir. Apat lang. 4 na oras. 4 na oras? Hindi 4 na minuto. Ang pagpapausok sa hipon, nagdaragdag daw ng linamnam at smoky flavor. Sa ngayon, konti na lang daw ang kagaya ni Tatay Vicente na pinagpapatuloy ang sinalay. Ilan taon yun po ginagawa to? 20 years na. 20 years na rin. Wow. May luto na ako, baka pwede mong matikman. May luto na ho kayo. O sige sir. po. Ito, pwede nyo na pong kainin. Pwede na, sir. Nilagay nyo na ba ng asin yan ng ganyan o fresh Wala lang na, yan? sir. Wala na. So pag ganyan, kailangan pa bang tanggalin pa yung balat o pwede nang kainin? Pwede rin makain yung balat. Ano, sir? Kahit nga, walang ano, no? Malasa na siya. Walang asin. Wala asin, malasa na siya. In fairness, masarap nga siya. Tikman kung may balat pa. Hindi, may balat eh. Kung masarap itong gawing tinapa, masasarap pa raw ito kung ihahalo sa paboritong lutong gulay ng mga kapiston.
ang laswa. Sa isang palayok, pakukuluan lang ang sinalay, kalabasa, sibuyas at kamatis ng sabay-sabay. Pagkatapos ng 5 minuto, titimplahan ito ng asin. Saka ilalahok ang iba pang gulay. Ganun lang kasimple. I'm really enjoying our flavors episode dito sa Kapis. At next dish in line ay ang paggamit ng sinilay. At ito daw ay yung pampalasa sa laswa. Itong spoon na to ay talagang flat lang siya eh. Wala talaga siyang nakukuha masyado. Ayan. Yan. Mali, parele. Ah, okay. Sorry. Okay nga aftertaste niya. Okay nalalasahan mo yung, I guess yung pagkatinapa ng hipon. At kaya siguro nila hinahalo sa kung anumang dish dahil nga yun yung nagbibigay ng added flavor. Gets ko na. Gets. Hindi katulad ng inihaw na hipon kanina. Ito nga yung mas tinapa. Ito yung medyo mas matigas na. Pag iniisip natin ng norte, yung naghahalo sila ng itag. Dahil yung itag, dried, very flavorful at hinahalo nila sa sabaw. At yun yung nagbibigay ng extra flavor and flavors. Wow, lasang-lasa talaga. Thank you, sinilay. It's not a lie. Masarap ang sinilay. Hindi lang pagtitinapa ang paraan ng mga kapis noon para hindi mabulok ang mga huling lamang dagat. Nariyan din ang tradisyonal na paraan ng pagdadaing. Sa isang komunidad daw dito sa Kapis, saan ka man lumingon, may isda. Is that true? At ang mga daing na ito, nakarating na rin daw sa ibang bansa. Sana all! Mapabata man o matanda, tulong-tulong sa pagdadaing. Talaga namang it takes a village to make daing. Especially during lean season, o yung hindi makapangisda yung mga fisher folks. And at the same time, it's also an enterprise na talaga. Ang banya-banyerang isdang ito, hindi muna agad for sale di haros. Isasali nila ang mga ito sa isang malaking container, kung saan saku-sakong asin ang ibubudbud dito. Tumatagal ng hanggang kalahating araw ang pagbabad sa mga isda. At ang asin ang magsisilbing preservatives nito bago ibilad. Karaniwang makikita sa mga bilaran, ang breakfast favorite na tuyo. Mainam daw na sa tabing dagat ibinibilad ang mga isda dahil mas makintab daw ang kalalabasan ng kaliskis nito dahil sa hangin galing sa dagat. Oh, gano'n naman pala yun. Level up na rin ang ibang magdadaing dito dahil ang kanilang produkto umaabot hindi lang sa Maynila kundi pang international pa. Meron dyan talagang mga negosyo na nag-evolve na talaga from being just a small-time businesses to being a sustainable and big-time dried fish enterprises. Pinapadala sa Manila o naaabot na sa ibang bansa, ine-export na. Bukod sa mga ibinibilad na daing, may ibang lamang dagat pa raw dito sa Kapis na imbis na nilalambat, ang ginagamit daw na panghuli, kalaykay. Tuwing low tide, nagtitipon-tipon ang mga mangingisda rito sa tabing dagat ng bayan ng Panay. Linawin ko lang, hindi sila naparito para makipag-away o mag-rally. Dahil ang pake nila, kalampagin, kalaykayin ang mga seashell na nagtatago sa ilalim ng buhangin. Nakatali sa kanilang mga bewang ang mga kalaykay habang paatras silang naglalakad. Nararamdaman daw nilang may isang klase ng seashell o kagaykay sa buhangin. Habang kinakalaykay ito, pinupulot lang nila ang kagaykay mula sa nabungkal na lupa. Naibibenta raw nila ito sa halagang 100 piso kada kilo. Ang kagaykay isang uri ng halaan o clam. Inaano daw mga ito sa dalampasigan tuwing high tide. Kaya ang pagkakalaykay, ang pinakamagandang paraan para makuha ang mga kagaykay. Sinabawan ang karaniwang luto rito. Pero susubok tayo ngayon ng kakaibang recipe ng kagaykay. Ako mismo ang magluluto nito. Pero teka. May humahamon sa aking cooking skills.
Ang executive chef na si Luis Meñez. Fard, sa Kagaykay, ano yung mga dishes na pwedeng maluto na? Mostly pag dito sa Capiz, yung niluluto is sinabawan. Sinabawan? Opo. Oo, sarap yun. But we can also do some pasta like vongole. Oo. Yeah, Italian. So, Yeah. maglalagay tayo ng konting Italian fusion. Opo. Okay, sige, papanoodin nila kita. Simulan ang laban. Tapatan sa kalanaan. Mukhang mapapasubo tayo sa pagluto ng pasta dish. Unang ginisa ni Chef ang mga kagaykay sa bawang at celery. Saka ito, binuhusan ng cooking wine. Chef, pakukulaan ba natin yung Kagaykay? Tama, no? Okay. Bawal ba magtanong? Sumagot naman eh. Good, Chef. Kung si Chef Italian ang peg ng kanyang pasta dish, Sige. ako magpapakanoyti. Mag-isa muna tayo ng bawang, sili at sibuyas. Pwede na ilagay ang pasta. Tapos na ako! Ha! Sa pasta. Pasta lang. Kaya ito tinawag siyang pasta dahil mabilis. Pasta. Bakit mas naunang bumuka ang mga kagaykay ni Chef? Favoritism ba ito? Sunod na niluto ni Chef ang kanyang pasta sa pinaglutuan ng kagaykay. Uy! Mukha na! Basta bumuka na raw ang mga kagaykay, pwede nang kainin. Ito na ang kukumpleto sa aking pasta dish. Medyo natataranta na ako kahit wala namang timer. Yung nananalo usually yung nauuna. Kahit hindi na nila alam kung anong ginagawa nila. Basta't mauna ka, okay. Spaghetti alla vongole. Nax, mukhang sa plating ni Chef pa tayo matatalo ah. Aray Kagaykay, ugly. Olio. Hindi siya gano'ng kaganda pero feeling ko masarap. Ang mga hurado, isa-isa naming susubuan habang nakapikit. Kaya hindi nila makikita kung kaninong pasta ang kanilang titikman. Anong bottom mo? The first one or the second one? The second one. Second. Walang daya yan ha. Sa pangalawang pagsubo, ako naman ang mauna. First one. The first one, okay. Sorry Chef, pero mukhang nakuha ko ang panlasa ng mga kapis nun. Dahil sa huling hurado, dapat pinakamalaking subo. First one or the second? Second. Ang sarap! Ang galing! Mas marami kang ginamit na clams. No? Mas marami kang ginamit. At I think, baka yung mga napili natin ay hindi masyadong seafood lovers. Di ba? Kasi may aftertaste yung clams eh. Which might be, I guess, okay for some. Might not be okay for some as well. Ako, I appreciate that yung yung aftertaste. Sarap-sarap. May wine po. Yung, correct. But, I think, panalo tayo dalawa. Fair is fair. Good job, bro. It's 3 out of 3 by unanimous decision. Panalo ang aking aray kagaykay aglio olio. Mahang! Magiging winner din kayo sa pamamasyal sa Capiz Bieros. Lalo't bawat bayan, may kanya-kanyang ibinibida. There's actually more to Capiz than seafood. So pag pumunta kayo sa mga bayan-bayan at talagang you take the time to discover each municipality, you will be amazed that the province of Capiz is home to variety of culture. We offer tours and transportation so that you can see all that Capiz has to offer. From land to sea, itodo na natin ang pamamasyal sa Capiz Bieros. Mula rito sa laot, may nakilala kaming mga mangingisda na mukhang nakarami na ng huli. May huli naman, sugo. Malaking bisugo. Sobrang sarap nito mamaya isigang natin. O kaya pwede sumpa. Pinakamasarap nito ikilaw. Grupo sila na hindi lang sa laot nagpapakitang gilas, pati sa online world, bida rin sila. Dahil sa mga content nila ng pangingisda, daan-daang libo ang kanilang followers online.
una, katuwaan lang kasi nga mga mangingisda kami. So napagpasyahan namin na i-vlog na rin din naman yung aming mga ginagawa. Bukod sa mga maliliit na isda, karaniwan na nilang nahuhuli ang mga isdang malabanos, ubod, espada at barkuda. Ang aming layunin sa aming pag-vlog ay para mapakita talaga namin kung gaano karami yung seafood dito sa Capiz. So yamang dagat ang gusto namin ipakita sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Labay o long line fishing ang technique nila sa pangisda. Gumagamit sila ng mahabang tansi o fishing line na may mga maliliit na hook. Hipon at isda ang ginagamit nilang pain dito. Ipakikita raw nila na kahit hindi kalayuan sa Pampang, kaya nilang makarami agad ng huli. Pagdating sa destinasyon, isa-isa na nilang hinulog ang mga hook na may pain. Currently, mga amot ng mga 800 hooks yung inaarya natin. So gamit namin is yung maliit lang na hook. Halos 1 kilometro ang haba ng kanilang tansi. Habang naihulog na lahat ng hook, babalikan nila ang unahan ng tali. Ito na ang exciting part! Malalaking bisugo ngayon yung hatak natin. Marami na. Tayo, sobrang tingkad ng kulay niya kasi fresh na fresh talaga. Iba't ibang maliliit na isda ang kanilang nahuli. Not just 1, not just 2, but 3. 3 kilo ng isda! Karamihan dito, aswos, salmonete, at bisugo. Yung province of Capiz primarily faces the Sibuyan Sea. So lahat ng municipalities na nakaharap dyan, they can fish there. Aside from fish, we also have an abundant sources of shells, crabs, crustaceans, and many other marine resources. Yeros, alam niyo na, kapag fresh catch, perfect gawing kinilaw. Kaunta! Iba talaga kapag biyaya ng dagat, abot kamay lang. Simple pero busog sa saya ang pamumuhay. Pero hindi lang sa dagat nanggagaling ang biyaya ng Capiz. Sa lupa, may abot kamay din na yaman na pangunahing sangkap ng isa sa ipinagmamalaking kakanin ng probinsya. Biyeros, maniniwala ba kayong ang kakanin na ito'y pinakuluan lang naman ng 6 na oras? 6 hours ang luto! Wow! Hindi siya ganun katamis. Magkano po yung benta nyo? Tag 20. Tag 20, nakakailan ho kayo? Gagawa ko gabligya ko to sir sa Provincial Park. Gadala ko to tig 100. Laban sir order. By order lang talaga. Ginawa nila yung puso dahil mas mahaba yung buhay. Hindi napapanis. Ganon din po ba dito? Matagal? Ilang araw po? Mga 5 kadlaw sir, hindi na maanong puso. 5. 5 days. Madikit siya, no? Nakadikit na siya sa ngalangal ako, eh. Sulit naman ang 6 na oras na pagluluto sa puso. Pero ibang hirap pa pala ang mismong paggawa ng lagayan nito. Murang dahon ng nipa ang gamit nila rito o yung hindi pa namumukadkad na dahon. Parang naghahabi ng basket lang Pasok dito, hila doon. Yung utak ko ngayon parang ginto bulbul na. Ano sir ito sir? Bakit ang hirap? Pero sisiw lang kay nanay. Marunong ka ba ng quantum physics, ma'am? Nanotechnology? Uy, kakarna ng body. Konting pasensya pa. Hunos na hunos. Hunos? Ano po bang ibig ng hunos? Botong. Hila! Ay, salamat at natapos din. Palalamanan lang ang mga nagawang lagay ng puso ng malagkit na bigas. Saka isasarado ang puso. Puso hindi puso. Sagana sa mga puno ng nipa ang Capiz. At ang pampatamis na gamit nila sa puso, tuba o katas ng nipa. Pinuputol nila ang sanga ng bunga ng nipa, saka maglalagay ng sahuran na sasalo sa bawat patak ng tuba. So during the Spanish and American period, one of the largest suppliers
ng tuba ang province of Capiz. So because of that abundance, yung ingenuity ng mga locals, they were able to come up with this heritage recipe na puso. Sa mga nakuhang tuba, pakukuluan ng 6 na oras sa mga nagawang puso kanina. Yung pagluto mo ng tuba, nagfa-ferment siya, nagiging matamis nagiging sauce yung tuba. So that gives the puso the sweet and a bit soury taste. Matagal na proseso, pero sulit naman ang paghihintay dahil nanuot sa puso ang sarap at tamis ng tuba. Tunay na labor of love ang puso ng Capiz. Ramdam mo ang tamis ng tradisyon basta pagkain lokal. Pero marami pang heritage food ang Capiz at kulang ang isang araw para matikman lahat ito. Magpahinga rin, uy. Meron kaming big rooms which caters to families. We offer a restaurant inside the hotel. We offer a variety of international and local flavors. Kung usapang local flavors din, ang mga isda rito sa Capiz, hindi lang sa tubig dagat makikita, kundi sa putik din. Ito ang mga pantat o hito sa Tagalog. Kaya raw nitong mabuhay nang wala sa tubig ng ilang oras. Ginataan ang masarap daw na luto sa paltat. At ang pampasarap, dahon ng balinghoy o kamoteng kahoy. Si Nanay Nilda Flores, kinalakhan na ang pagluluto ng ginataang paltat na may balinghoy. Dito sa lugar namin, kung ano yung makikita namin nga pwede ilakot sa ulam, ginagawa namin. Ang dahon ng balinghoy, dinidikdik bago iluto. Simple lang ang paraan ng pagluluto nito. Pakukuluan sa ikalawang piga ng niyog ang dinikdik na dahon ng balinghoy. Pagluto nito, pwede nang ihulog ang mga paltat. Isunod ang mga pampalasa at ang kakanggatak. Ilang sandali lang, luto na ang ginatang paltat na may dahon ng balinghoy. Pag walang balinghoy, hindi sa masarap. Pero kung may balinghoy, dahon sang balinghoy, masarap sa. I guess as expected, naturally, sa lugar kung saan tayo pumupunta at fini-feature natin yung mga pagkain nila, makikita natin at na-highlight yung abundance ng mga ingredients na ginagamit nila sa dish na to. So specifically this hito, maraming river dyan. Yung gata, maraming coconut trees. At yung balanghoy, meron tayong kamoteng kahoy. Yup. Ito yung isa sa mga dishes na kapag nakita mo, alam mo ng lasa. So yung unang kita ko pa lang, siyempre alam ko na yung texture ng hito, alam mo na yung lasa ng gata. Tapos meron ako nakikitang may ginger. So pampatanggal ng ano yun, ng lansa. Pero wala na lansa. So ang sarap din ng aftertaste ng ginger. At the same time, yung pampakapal nila yung kamoting kahoy. Kulang na lang may kanin. May mga sangkap na di mo akalaing swak sa panlasa. Pero pag natikman, mapapatalon ka sa sarap. Mapapatalon din kayo sa isang dinarayang falls ng Capiz. Kasing taas ito ng 4 na palapag na gusali. At dinarayo dahil sa nakabibighanin nitong ganda. Ito ang Hinulugan Falls. Yung tubig, sir, is malamig, then malinis also. Tsaka yung surroundings din, sir, mapuno. Then kasi kami mag-grupo is mahilig talaga kami sa nature. Iba dito kasi parang at sulit talaga yung biyahe mo mula Iloilo hanggang dito. Ang talon, binubuo ng 3 magkakatabing agos ng tubig na bumabaksak mula sa taas. Para sa mga magkakaibigan to see is to believe raw. Dati kasi, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila, maganda daw yung hinulugan. And pagkapunta ko dito, oh my gosh, maganda pala dito, as in. Super kakaiba. Girls, nag-a-agree ba kayo na maganda ang Hinulugan Falls? Of course! At ito pa nga, ang kwento, may 7 falls sa bayan ng Pilar. Pero nang mahulog daw ang langit ang ganda, sinalo raw lahat ng Hinulugan Falls. 30 pesos lang ang entrance fee dito kada bisita. Hindi rin mahirap ang papunta rito dahil sa ginawang access road papunta sa talon.
Sa ganda ng falls, hindi na nakapagtataka na nabighanin nito ang mga bumibisitang dilag. At alam niyo ba, Bieros, may kakanin dito sa Capiz na ang pangalan hango sa tawag ng pagmamahal sa mga kababaihan dito. Ito ang Inday-Inday. Kung sa Luzon, palitaw ang tawag sa putahing ito na gawa sa malagkit na bigas at niyog. Dito sa Capiz, meron din silang bersyon. Para itong palitaw na ang pampatamis, bukayo. Si Nanay Aida matagal nang nagtitinda ng Inday-Inday. Natuto ako magawa ng inday-inday sa kay lula o kay lula ko. Nagluluto kami tuwing may okasyon. Manami, masarap. Ang giniling na malagkit na bigas, bibilugin ng korting himlalaki. Pakukulan ito at kapag lumutang na, kudyat na luto na ito. Sunod namang iluluto ang bukayo. Paghahaluin na ang kinayad na niyog at asukal na muscovado. Kapag lumapot na, ihahalo na ang mga pinukuloang malagkit. Ganun lang kasimple at luto na ang Inday-Inday. So ito yung itsura niyan. Pero how they pack it ay, yan to, individually packed. And as you can see, I'm just assuming, yung glutinous rice ay parang ano, may shape ng bilo-bilo, pero parang, yeah, parang balls or medyo oval. So unang tingin, akala mo sobra siyang tamis. Pero actually, pag ginunguya mo na kinakain mo na, saktong tamis na siya. Lalo na nakikita mo yung, ano tawag dito, parang bukayo, no? Bukayo. Caramelized buko shreds, parang ganun. And hindi siya sobrang tamis. 25 pesos ang benta kada isang balot ito. Ngayong araw, mukhang masusubukan ng powers ko sa paglalako ng Inday-Inday. Maraming tao sa labas. Bakal! Bakal! Bakal na binibenta namin, bakal! Ay, hindi. Bakal! Paano dapat medyo malambing. Bakal! Magbakal! Magbaka sakali lang kami na gusto nyong ng Inday-Inday. Bakal na kamo! Bakal, may bakal kayo? Tagpila. Tag? Magkano? 29 pesos na po. Umakit na ng konti. Walang pera. Okay lang. Dahil first time ko ngayon, gawin nating 25. 25. Thank you po. Ay, nakalimutan ko. Sorry, nga pala. Salamat. Ay, salamat po. Salamat. Sige na, ang lakas nga makabenta nitong bakal-bakal. Ay, bakal-bakal. Inday. Salamat po, Inday. Ay, Inday. Bakit niyo po ba parating binibili ang Inday-Inday? Kasi masarap eh. Masarap? At matamis. Matamis. Pwedeng panghimagas. Anong oras po kayo bumibili ng Inday-Inday? Sa hapon. Sa hapon. Para merienda. Pero parang napipilitin lang naman yata kayo. Parang ayaw niyo naman yata sumubo. Talaga nga, ma'am. Sige nga. Manamit. Manamit yan? O sige, tingnan ko nga kung namit. Wow, namit. Totoo ngang mas nakikilala natin ang isang lugar sa pagkain kanilang inihahain. Kung anong alat ng dagat, yun naman nagbigay tamis sa kabuhayan at kultura ng mga Capisnon. Banayad man o maalon, may paraan sila para sa kahit anong hamon. Basta kukuha lang ng sapat, para ang biyaya na galing sa dagat, makakarating sa lahat.